Hello everyone! Ang ganap namin ito ay medyo matagal na. Ito yung ganap namin nung narito si Tita Osang. Nung umuwi sila, ito yung tita ko na nasa Bicol. At tingnan nyo naman, busy-busy na naman ang family Abala kasi kami lahat ay pupunta sa island ng Diru. Saan ito? Panuurin nyo kung saan. So, ito na naman tayo. Sumakay tayo sa sasakyan ni Tita Osang. At dapat daw kasi sa kanila yung vlogger o charo, di ba ga? Si Tita nga pala yung naka-white sa likod ko. So, we're going to Balubo Port. So, doon nga pala sa Balubo, may mga bangka doon na masasakyan papunta sa island ng Diru. Sabi ko, ay, para namang hindi ako masyadong nagagandahan, sabi ko. Pag nakikita ko yung old nilang picture na nagaling na sila doon. So, ito kasi ay pangalawang beses nilang pumunta. So, ako ay first time kong makakarating sa Diru. Sabi ko nga sa kanila, hani, abay ho, ay tatawid na rin lang naman kayo ng island. Abay di tayo dumiretso na sa Humalig or kaya sa Patnanungan, something like that ba? Yun ang mga gusto kong puntahan kasi talaga. So sabi naman nila, medyo malayo at dapat ay balikan lang ang mga person kasi may mga gawa. Kasi kaming mga family Abala, pag kami talagang nagkaayaan, abay talaga namang isang batalyon kami, isang katerba talaga kami pag kami nagkaayaan. Walang maiiwan, sama-sama kami lahat pag kami umalis. Kaya naman may mga obligasyon sa mga bahay-bahay, so dapat balikan lang. So sabi namin, sige na nga, bukas-bukas na lang, mga millennial na lang yung mga walang gawa kinabukasan ang dapat ay pupunta sa Bordios or kaya ay sa Humalig Island. Kasi nai-imagine ko yung something white sand, mga something like that. Yun talaga yung mga gusto kong mapuntahan. Ayoko nung pupunta ako sa island na black sand din lang naman, o diba? Pero guys, nagulat din ako nung punta namin sa Diru kasi kahit black sand siya, ay napaka-peaceful at napakaliwalas naman talaga doon sa Diru. At mamaya ipakita ko sa inyo ang mismong Diru. So ngayon, nandito tayo sa port at iyan naman. Talaga namang halos ay mapuno ang bangka sa family Abala. Super dami namin dyan guys. As in, sabi namin na hindi kaya lumubog ito sa dami natin. Di ba ga? Dami-dami namin. O, sino ka dyan? Dahil nagbablog tayo, nasa unahan tayo ngayon. Sa likod ko si Kuya at ang aking ibang mga pin. So, siguro inabot din kami dyan ng kulang 1 oras sa biyahe. O, di ba ga? Model ko. Kuya Gabo ay napaka-pogi naman nasa unahan ng bangka. Alam mo guys, sa aming family Abala, hindi mahalaga yung dami ng pagkain na dala namin, yung sapat lang. Ang mahalaga sa amin ay kami magkaka-jamming, magkakasama kami, halakakan, kwentuhan, at yung jamming namin na hindi matatawaran as in talaga. At syempre, ang mga sponsor, si Tita Jen at saka si Tia Osang, syempre si Tio Usting, yan kasi si Tio Usting ay nagbabarko din. Kaya yan, every time na yan ay magbabakasyon, para yung si Lolo gusto yung gala doon, gala dito. Alam niyo ba yung mga seafarer yan ay parang mga 6 months, 9 months, or masakalap pa ay 12 months na nakakulong sa barko. Kaya pag yung mga yan ay bumababa ay parang mga nakawalang preso, sabi nga, dahil sila ay yun nga, trabaho, pagkagising sa kabina, trabaho na uli, kain, tulog, ganun. So, yun ang gawa nila. So, pag bumababa sila, gusto nila gagala sila. At ganun din si Tio. Dahil siya ay medyo magre-retire na rin sa pagbabarko at medyo senior citizen na, ay iyan. Gusto na lang niya ngayon ay magpagalagala na rin laang. At ito na tayo, welcome to Diru. As in, sabi ko pag malayo parang white sand yung Diru, pero sa malapitan guys, iyan ay black sand din lamang. Ang kagandahan lang dito, nung natuwa ako nung pumunta kami dito, ay kami lang halos dito sa isla at bihirang may pumunta rito sa lugar na ito. At iyan. Iyan yung pinakang lugar. O di ba ga, napaka-relaxing dito. Ayan po si Tita Osang yung naka-white. At sabi ko nga, hani, ay napakalantap nga naman ng dagat sa oras na iyan. At kami ay wala ang kabi-aberya sa aming biyaheng ito. So, nakarating kami rito guys is around 10 to 11 a.m. At kami ay bumalik. At ang call time namin pagbalik dyan is 3 to 4 p.m. naman. Yun yung sabi namin dun sa bangka, nababalikan kami ng ganong oras. Kasi kami ay may mga hamis pa sa buhay, may mga hasip pa kami sa buhay. At ito na po tayo ngayon sa Diru. Ito po yung pinakang, sabi ko, para man tayo nasa Libhula ang sa itsurang ito, char. Pero matutuwa ka dito kasi habang nagsuswimming sila dito, ay
nakikita ko na ang layo-layo na ng pakatingin ko sa kanila pero ang babaw-babaw lang nung nilalangoyan nila, guys. Ang dami ritong pwedeng activity na gawin. May basketball, pwede ka mag-bonfire, pwede ka mag-model-model dyan. Kasi malilong dito, guys. Ang dami mga puno-puno. At yan, masasayanan mo ng mga millennial. At pagkasama ko itong mga ito, ay feeling ko ay ako 20s pa rin lang ang edad. O diba? Tapos, yan sila Chong, naglalaro dito sa buhanginan. Hindi ka kasi guys dito masyadong maiinitan kasi ang daming ang puno. Ayan, ang mga pinsan ko. Nagkukuhan pa diyan, naglalaro pa ng buhangin. O diba? Ayan na po ang aking mga titos and titas na nagsisipag-swimming. Relax na relax sila dito sa Diro. Kung gusto nyo rin pumunta dito sa Diro, ay parang nasita namin yung bangka ng 2.5. Kaming buong family na doon. Balikan na yun guys, 2.5. So, sa nagbabalak, pumunta rin dito sa Diro, abay, hala na, dito na, punta na kayo. At may paglalaro pa sila diyan. Basagan ng buhangin, bolang buhangin, o di baga, sino ka dyan? At yun lang po ang ganap namin sa araw na ito, na medyo late ko na na-vlog kasi for the erase na tong mga videos na ito. Salamat po sa laging panonood.